Bakasyon na. Teka, may trabaho ka pa pala. Guys, para saan nga ba ang special session? Welcome to Usapang Batas with Attorney Nato Ducado. May tanong ba kayo sa batas? Comment nyo down below and sasagutin natin yan. Kita nyo naman, bakasyon na daw dapat ang Congress and Senado. Pero dahil merong hidwaan between the Alan Peter Cayetano block and Sherwin Gatchalian block, kailangan nang magpatawag ng special session. And guys, ni-raise natin ito noong June 7, 2026 kasi nakita natin maraming hindi naiangat na batas dahil sa hidwaang ito. So ano nga ba itong special session? Ayon sa Constitution, Section 15 ng Article 6, ang presidente ay may kapangyarihan na magpatawag ng special session. Ito ang mga isang bagay kung saan minamandate ng saligang batas na ipa-duty ang ating mga kongresista at senador. Meron pang isang instances, guys, na nangyayari ito. Ang pangalawang instance ay pag nag-declare ng martial law ang presidente. Kailangan within 48 hours mag-present siya sa Kongreso kung bakit siya nag-raise ng martial law, and gagawin yon in a regular or a special session ng Congress. Ano nga ba itong special session na to? Well, basically, based sa ating mga nakita ayon sa kasaysayan, na hindi ito extraordinary. Nangyari na ito several times before. Noong 1945, si Sergio Osmeña, after ng World War II, nag-call siya nito para mapasa ang mga batas natin. Si Elpidio Quirino, ginawa rin ito para mapasa ang SSS nating batas. And then si Carlos P. Garcia, ginawa rin ito noong 1958. And most recently, siguro maalala nito, noong COVID-19, ni-raise ito din ng ating mga kongresista at mga senador para makapag-prepare on national measures when it comes to the COVID-19 virus. Bakit napaka-importante nitong special session na sinagawa ng ating Pangulo? Guys, kasi lahat ng nangyayari sa Senado, una, kailangan dumaan sa komite. Ibig sabihin, yung pandinig, investigasyon, pagpuproseso ng mga appointments, pagbalangkas ng mga batas, oversight function, etc. Lahat yan kailangan dumaan sa isang komite. And kailangan duly constituted siya. Ibig sabihin, tama at merong authority gamit ang enough votes with all of the members ng ating Senate. And isang pagtingin kung sino ba talaga ang leader ng Senado para wala ng question, guys. Pangalawa, napaka-importante nito, especially na may pagbabago sa ating impeachment rules. Nagpasa sila kamakailan lang ng Senate Resolution 430 kung saan pwede mag-appoint kung sino ang maging presiding officer. Ayon po kasi previously sa Senate rules, dapat ang Senate President ang mag-preside. Pero because of this, magbabago na ang lahat. And ayon din sa Constitution natin, trivia lang, pag presidente ay ang on trial, ang Chief Justice ay dapat nandyan. Pero hindi siya pwedeng pumoto. Pangatlo, ito ang magsiset ng tone ng ating flood control investigation sa Senate. Alam niyo naman, magkakaiba ng version, magkakaiba ng kwento. Pero kung matapos ito sa special session na italaga kung sino ang leader, malalaman natin kung kaninong versyon at ano ang paraan na gagawin ng Blue Ribbon Committee. At pang-apat, pinaka-importante sa lahat, maraming nakatenggang batas, especially sa mga lidak priorities ng ating presidente. So guys, important yan kasi hindi naman pwedeng i-hostage ang mga batas na yan at walang gumaganang Senado dahil ang ordinaryong Pilipino ang laging apektado. So guys, pag may katanong pa kayo, comment down below. Simple lang ang problemang yan. Sana naintindihan nyo at may nakuha kayong leksyon sa akin. Laging tandaan, walang komplikado, basta kayo dokado.